Sa isang tahimik ngunit maruming gilid ng kalsada sa labas ng lungsod, kung saan ang mga sasakyan ay dumaraan na parang walang pakialam sa mundo, may isang batang natagpuan, umiiyak, marumi at halos wala ng lakas. Ang batang iyon ay tinatayang 3 taong gulang lamang. Payat ang mga braso, may galos ang tuhod, at yakap-yakap ang isang punit na laruan na tila iyon na lang ang natitirang koneksyon niya sa kung sino man ang minsang nag-alaga sa kanya. Ang pangalan ng batang iyon na ibinigay sa kanya ng babaeng nakapulot ay si Daniel Reyes. Ang babaeng iyon ay si Rosa Villanueva, isang simpleng tindera ng gulay sa palengke. 50 taong gulang na biyuda at walang anak. Sa araw na iyon, pauwi na sana siya mula sa palengke nang marinig niya ang iyak, mahina, nanginginig, at punong-puno ng takot. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makita niya ang bata, halos natatakpan ng damo at alikabok sa gilid ng highway. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Rosa habang buhat-buhat ang bata. Sino nang gumawa nito sa'yo? Hindi siya nagdalawang isip. Dinala niya si Daniel sa kanilang maliit na barong-barong sa looban. Pinakain, pinaliguan, at inalagaan na para bang matagal na niyang hinihintay ang batang ito, kahit hindi niya alam kung bakit. Mula sa araw na iyon, si Daniel ay naging sentro ng buhay ni Rosa. Lumipas ang mga taon, at ang batang minsang napulot sa gilid ng kalsada ay lumaking may mabuting puso, tahimik at masipag. Tinuruan siya ni Rosa ng simpleng asal, paggalang, pasensya, at pasasalamat sa kahit kaunting biyaya. Ngunit sa kabilang dulo ng mundo ng kayamanan at kapangyarihan, may isang lalaking gabi-gabing dinudurob ng konsensya at pangungulila. Si Alejandro Montemayor, isang kilalang bilyonaryo, may-ari ng malalaking kumpanya sa real estate at pagmimina. 52 taong gulang, malamig sa paningin ng publiko, ngunit wasak sa loob. 15 taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang kanyang anak, isang batang lalaki na dinukot matapos ang isang insidente na hindi na niya kailanman napatawad ang sarili. Ang pangalan ng batang iyon ay Gabriel Montemayor. Araw-araw may mga investigator. May mga retrato sa bawat opisina. May gantimpalang milyon-milyon. Ngunit walang bakas. Walang kasiguraduhan kung buhay pa ba ang bata, hanggang sa isang maliit na pangyayari ang magsisimulang gumalaw sa tadhana. Pero bago pa tuluyang lumalim ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na may mga batang inililihim ng kapalaran para sa mas malaking dahilan, samahan mo kami. I-like mo ang kwentong ito kung naniniwala kang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa dugo lamang, ay share kung naniniwala kang may mga himala sa pinakatahimik na lugar. At mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang batang napulot sa kalsada, kundi tungkol sa isang amang matagal nang naghahanap at isang ina na hindi niya inaasahang magpalaki sa anak ng iba. Lumipas ang 15 taon. Si Daniel Reyes ay ngayon ay 18 taong gulang na. Matangkad, payat, at may mga matang laging tila may hinahanap. Sa kabila ng kahirapan, masikap siyang mag-aral. Scholar siya sa isang pampublikong kolehiyo, at tuwing umaga bago pumasok, tinutulungan niya si Rosa sa pagtitinda ng gulay. Maging mabuti ka palagi, laging paalala ni Rosa. Kahit kanino. Opo, Nay, sagot ni Daniel, isang salitang puno ng pagmamahal, kahit alam niyang hindi niya tunay na ina ang babaeng iyon. Minsan, tinatanong niya ang sarili kung saan siya galing. Sino ang tunay niyang mga magulang? Pero hindi niya iyon sinasabi kay Rosa. Ayaw niyang masaktan ang babaeng nag-alay ng buong buhay niya para sa kanya. Isang araw, habang nagde-deliver ng gulay si Daniel sa isang eksklusibong village, may nangyaring hindi inaasahan. May isang matandang lalaki ang biglang nahilo at muntik nang matumba sa sidewalk. Walang naglakas loob tumulong, hanggang sa lumapit si Daniel at agad inalalayan ang lalaki. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Ang lalaking iyon ay si Victor Alvarez, kanang kamay at matagal ng kaibigan ni Alejandro Montemayor. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, may kakaibang pakiramdam si Victor. Parang may pamilyar. Parang may hinahanap ang alaala niya. Ano nang pangalan mo, iho? Tanong niya, habang nakaupo na sa bangketa. Daniel Reyes po, sagot ng binata. Hindi alam ni Daniel na sa sandaling iyon, may isang sinulid ng tadhana ang unti-unting hinahatak, papunta sa katotohanang magpapabago sa kanilang lahat. At dito pa lang talaga nagsisimula ang mas malalim na kwento. Nagpasalamat si Victor Alvarez kay Daniel,
Iniabot ang isang bote ng tubig at pilit nang umiti kahit halatang may bumabagabag sa isip niya. Habang pinagmamasdan niya ang binata, mas lalo niyang napansin ang isang detalye, ang maliit na peklat sa kaliwang kilay nito. Biglang may kumirot sa alaala niya. Isang larawan. Isang batang umiiyak sa ospital, 15 taon na ang nakalipas. May kaparehong peklat. Parehong hugis ng mata. Iho, muling sabi ni Victor, mas maingat na ngayon ang tono, saan ka nakatira? Sa mailooban lang po, malapit sa palengke, sagot ni Daniel. Kasama ko po ang nanay ko. Nanay ko. Tumama iyon sa dibdib ni Victor. Hindi siya nagtanong pa. Sa halip, iniabot niya ang kanyang calling card. Kung sakaling may kailangan ka o kung gusto mong magtrabaho balang araw, tawagan mo ako. Tumango si Daniel, nagpasalamat at nagpaalam na. Habang papalayo ang binata, hindi na naalis ang titig ni Victor sa likod nito. May kutob siya at sa edad at dami ng kanyang naranasan, natutunan na niyang huwag baliwalain ang ganitong pakiramdam. Kinagabihan, nasa opisina si Victor, nakatitig sa lumang kahon ng mga dokumento. Hinanap niya ang file na matagal na niyang iniiwasan, ang kaso ng nawawalang anak ni Alejandro Montemayor. Binuksan niya ang folder. Lumabas ang mga litrato ng batang si Gabriel. 3 taong gulang. May peklat sa kaliwang kilay. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, humarap siya kay Alejandro. Tahimik ang opisina, malamig ang salamin, mabigat ang hangin. Ilang taon na ring hindi nababanggit ang pangalang Gabriel sa silid na iyon. Alejandro, maingat na bungad ni Victor, may nakita akong bata kahapon. Hindi tumingin si Alejandro. Kung isa na namang maling pag-asa yan. May peklat siya, putol ni Victor. Eksakto sa kilay. Katulad ni Gabriel. Unti-unting tumigil ang kamay ni Alejandro sa pagpirma. Dahan-dahan siyang tumingala. Ano nang sinabi mo? Ikinuwento ni Victor ang lahat, ang pagkikita, ang itsura ng binata, ang kilos, ang edad. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbabago ang mukha ni Alejandro. Ang lalaking kilala sa pagiging matatag sa harap ng mundo ay unti-unting nabibita. 18 taon, mahina niyang tanong. Iyon ang edad niya ngayon. Tumayo si Alejandro. Nanginig ang kamay niya. Hanapin mo siya. Tahimik lang. Ayokong umasa pero ayokong huli na naman. Samantala, walang kamalay-malay si Daniel sa unos na papalapit sa buhay niya. Sa bahay, tinulungan niya si Rosa magluto ng hapunan. Napansin niyang mas mabilis mapagod ang matanda nitong mga huling araw. Nay, pahinga muna kayo, sabi niya. Ngumiti si Rosa. Kaya pa. Hanggat kaya ko, ako ang kikilos. Para sa'yo. May kirot sa dibdib ni Daniel. Nay, minsan po ba naisip niyo kung saan ako galing? Napahinto si Rosa. Dahan-dahan siyang umupo. Araw-araw, sagot niya, tapat. Pero hindi ko hinanap. Kasi sa puso ko, anak kita. Hindi na nakapagsalita si Daniel. Ni hindi niya napansin ang isang sasakyang itim na dahan-dahang huminto sa kanto ng kanilang looban kinabukasan. May mga matang nagmamasid, may mga dokumentong sinusuri, at may isang lalaking unti-unting humahabol sa katotohanang matagal niyang nawala. Dito pa lamang tuluyang bumibigat ang kwento, dahil kapag ang katotohanan ay nagsimulang lumapit, hindi nito tinatanong kung handa ka na. Kinabukasan, maagang gumising si Daniel para pumasok sa trabaho. Habang naglalakad siya palabas ng looban, hindi niya napansin ang lalaking nakatayo sa may gilid ng kalsada, nakasuot ng simpleng polo, may hawak na cellphone, at tahimik na nagmamasid. Si Victor iyon. Hindi siya lumapit. Sinunod niya ang bilin ni Alejandro, obserbahan muna. Sa bawat hakbang ni Daniel, mas lalong tumitibay ang kutob ni Victor. Ang paraan ng pagyuko nito sa matatanda, ang magalang na pagbati sa mga kapitbahay, ang tindig na payat ngunit matatag, parang may pinanggalingang disiplina, parang hindi lumaki sa lansangan. Sinundan niya si Daniel hanggang sa construction site kung saan ito nagtatrabaho bilang helper. Nakita niyang masipag ang binata, hindi nagrereklamo kahit mabigat ang buhat. Nang madulas ang isang kasamahan, si Daniel ang unang sumaklolo. Teka lang, hawakan mo to, sabi ni Daniel habang iniaabot ang balde ng tubig. Napapikit si Victor. Isang eksena ang biglang sumagi sa isip niya,
isang batang si Gabriel na minsang nadapa sa hardin ng mansyon, at kahit umiiyak, siya pa ang nag-abot ng laruan sa kasamang bata. Hindi na niya kinaya. Lumapit si Victor sa foreman at nagpakilalang kontraktor na may proyekto. Tinawag si Daniel. Iho, sabi ni Victor, pilit pinapakalma ang boses, pwede ba kitang makausap sandali? Nagulat si Daniel ngunit sumunod. Umupo sila sa lilim. May itatanong lang ako, sabi ni Victor. May dala ka bang anumang dokumento, birth certificate, o kahit anong papeles tungkol sa'yo? Napakunot ang noo ni Daniel. Wala po. Sabi ni nanay, napulot lang daw po ako. Sa gilid ng kalsada. Bata pa raw po ako noon. Hindi na napigilan ni Victor ang paghinga niya. Alam mo ba kung saan eksakto? Malapit po sa ospital. Sa lumang highway. Tumango si Victor. Iyon ang lugar. Iyon ang gabi. Ang aksidenteng ikinamatay ng asawa ni Alejandro. Ang gabing nawala si Gabriel. Daniel, maingat niyang sabi, may mga taong matagal nang naghahanap sa'yo. Nanlaki ang mata ng binata. Ko. Hindi na nagpatuloy si Victor. May ipapakilala ako sa'yo. Pero hindi ngayon. Kapag handa ka. Kinagabihan, dumalaw si Victor sa bahay ni Daniel. Nandoon si Rosa, nakaupo sa bangko, may hawak na rosaryo. Nang magpakilala si Victor, agad siyang pinapasok ng matanda. Ano po nang pakay ninyo? Tanong ni Rosa, kabado ngunit magalang. Diretso ang sagot ni Victor. Nanay Rosa, may posibilidad pong ang batang inalagaan ninyo ay anak ng isang taong matagal nang nagdadalamhati. Nanlambot ang kamay ni Rosa. Ibig niyo bang sabihin? Hindi ko po sinasabing sigurado, mabilis na dagdag ni Victor. Pero kailangan naming magsagawa ng test. Tahimik ang bahay. Umupo si Daniel, tila hindi makahinga. Ne, mahina niyang tawag. Tumulo ang luha ni Rosa. Anak, kung totoo man yan, hindi ko pinagsisihan kahit isang araw na pinalaki kita. Lumapit si Daniel at niyakap ang matanda. Nanginginig ang balikat niya. Kahit ano pa po ang mangyari, kayo ang nanay ko. Ilang araw ang lumipas. Isinagawa ang test. Sa bawat oras na naghihintay si Alejandro, parang bumabalik ang lahat ng sakit, ang pagkawala, ang pangulila, ang galit sa sarili. At nang dumating ang tawag. Ding Montemayor, sabi ng doktor, positive ang resulta. Siya po ang anak ninyo. Naupo si Alejandro. Umiyak ang lalaking minsang inakala ng mundo na walang kahinaan. Ngunit hindi pa tapos ang laban, dahil ang pagbabalik ng isang nawawalang anak ay hindi lang tungkol sa pagkilala, kundi sa pagtanggap at sa sugat na kailangang hilumin ng parehong panig. Tahimik ang silid ni Alejandro nang ibaba niya ang telepono. Matagal siyang nakaupo roon, hawak ang gilid ng mesa, parang natatakot gumalaw, parang kapag kumilos siya, baka maglaho ang katotohanang kakarinig lang niya. Sa wakas, naroon na ang anak niya. Buhay. Lumaki. May sariling pangalan, sariling mundo, sariling ina na hindi niya dugo pero nagmahal ng parang tunay. Huminga siya ng malalim at tumayo. Victor, tawag niya sa sekretarya na matagal na ring parang kapatid. Ayusin mo ang lahat. Ayokong magulat siya. Gusto kong dahan-dahan. Tumango si Victor. Naiintindihan ko, sir. Samantala, si Daniel ay hindi mapakali. Simula nang sabihin ni Victor ang posibilidad, parang may gumugulong na bato sa dibdib niya. Tuwing tatawag ang cellphone, napapalingon siya. Tuwing tatahimik ang paligid, bumibigat ang isip niya. Nay, sabi niya isang gabi habang naghugas ng pinggan, kung totoo po yon, aalis po ba ako dito? Hindi agad sumagot si Rosa. Pinunasan niya muna ang kamay, saka humarap sa binata. Anak, kung saan ka man dalhin ang tadhana, alam kong babalik at babalik ka sa puso ko. Napayuko si Daniel. Takot po ako. Natural lang yan, mahinahon na sagot ni Rosa. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang piliin agad. Karapatan mong malaman ang totoo at karapatan mong piliin ang magiging buhay mo. Dumating ang araw ng pagkikita. Hindi sa mansyon. Hindi sa opisina. Sa isang maliit na cafe sa labas ng lungsod, tahimik, walang press, walang engranding handaan. Gusto ni Alejandro na una silang magkita bilang ama at anak, hindi bilang bilyonaryo at nawawalang tagapagmana.
Nauna si Daniel, suot ang simpleng polo at maong. Nanginginig ang kamay niya habang humihigop ng tubig. Maya-maya, pumasok si Alejandro. Tumigil siya sa may pinto nang makita ang binata. Para siyang nakakita ng multo o ng alaala na nagkatawang tao. Ang hugis ng mukha. Ang linya ng panga. Ang mga mata. Daniel, mahina niyang tawag. Tumayo ang binata, hindi alam kung yayakap o upo lang. Kayo po ba si Alejandro Montemayor? Tumango si Alejandro, nangingilid ang luha. Ako ang ama mo. Walang sigaw. Walang drama. Isang mahabang katahimikan lang na puno ng emosyon. Bakit po ako nawala? Tanong ni Daniel, diretso ngunit nanginginig. Napapikit si Alejandro. Dahil sa kapabayaan ko. Dahil inuna ko ang negosyo kaysa sa pamilya. Dahil akala ko may bukas pa. Isinalaysay niya ang lahat, ang biyahe, ang aksidente, ang pagkawala ng asawa, ang pagkakahulog ng bata sa gitna ng kaguluhan. Hindi niya pinalinis ang kwento. Hindi niya binawasan ang sisi. Tahimik na nakinig si Daniel. Nang matapos si Alejandro, saka lang siya nagsalita. Lumaki po akong mahirap, sabi niya. Pero minahal po ako. Hindi ko naranasan ang mansyon, pero naranasan ko ang kalinga. Tumango si Alejandro. At hinding-hindi ko iyon kukunin sayo. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting ipinakilala ni Alejandro ang mundo niya kay Daniel, ang kumpanya, ang responsibilidad, ang bigat ng apelyido. Ngunit pinanatili niyang may distansya. Walang pilitan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabalik ni Daniel. Sa loob ng kumpanya, may mga taong natakot. May mga pinsan, mga board member, mga interes na matagal nang nakinabang sa kawalan ng tagapagmana. At sa likod ng mga ngiti, may mga matang nagbabantay. Isang gabi, pauwi si Daniel nang may sumunod sa kanya. Isang lalaki, tahimik, mapanganib ang tindig. Sa isang madilim na eskinita, bigla siyang hinarang. Lumayo ka sa Montemayor, malamig na sabi ng lalaki. Hindi ka kabilang doon. Tumayo si Daniel, nanginginig pero matatag. Hindi ako umaangkin ng kahit ano. Gusto ko lang ang katotohanan. Umisi ang lalaki. May mga taong ayaw ng katotohanan. Bago pa siya masaktan, dumating ang mga tauhan ni Alejandro. Nahuli ang lalaki, isang bayarang panakot na konektado sa isang miyembro ng board. Doon na napagtanto ni Daniel, ang pagbabalik niya ay hindi lang emosyonal na laban. Isa rin itong digmaan ng kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng ito, kailangan niyang pumili, mananatili ba siyang si Daniel na anak ni Rosa, o haharapin niya ang kapalarang matagal nang naghihintay sa pangalang Gabriel Montemayor. Hindi pa tapos ang kwento. Lumipas ang ilang araw na parang humahaba ang bawat oras para kay Daniel. Sa bawat hakbang niya papasok sa mundo ni Alejandro, mas lalong bumibigat ang tanong na ayaw pang sagutin ng puso niya. Sa umaga, gising siya bilang anak ni Rosa, sana isa simpleng almusal, sa amoy ng kape na tinimpla ng kamay na nagpalaki sa kanya. Sa hapon, kaharap niya ang mundo ng Montemayor, mga gusaling salamin, mga taong nakangiti pero may tinatagong kalkulasyon sa mata. Isang gabi, inimbitahan siya ni Alejandro sa lumang bahay nila sa probinsya. Hindi mansyon, hindi rin marangya. Isang tahimik na bahay na may bakuran, puno ng mangga, at alaala ng isang pamilyang minsang buo. Dito ka ipinanganak, sabi ni Alejandro, habang naglalakad sila sa pasilyo. Dito rin namatay ang ina mo. Tahimik si Daniel. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lungkot na hindi niya naranasan pero biglang bumagsak sa kanya. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako, patuloy ni Alejandro. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Huminto si Daniel sa harap ng isang lumang crib na nakatago sa bodega. Hinaplos niya ang gilid nito. Hindi ko po alam kung kaya ko, mahina niyang sagot. Pero sinusubukan ko. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mas mabigat na laban. May mga lihim na pulong sa board. May mga dokumentong biglang nawawala. May mga balitang kumakalat na si Daniel ay hindi karapat-dapat, impostor, pinalaki sa lailayan. Isang hapon, dumating si Victor kay Alejandro na may hawak na folder. Sir, may nag-file ng kaso. Kino-question ang test. Napapikit si Alejandro. Sino? Isang pangalan ang binanggit, isang kamag-anak na matagal nang naghihintay ng pagkakataon.
Kinagabihan, kinausap ni Alejandro si Daniel. Maaari kang umatras, sabi niya. Hindi kita pipilitin. Umiling si Daniel. Kung umatras ako ngayon, parang itinanggi ko ang sarili ko. Hindi po dahil sa pera kundi dahil gusto kong malaman kung sino talaga ako. Kinabukasan, sa harap ng abogado, media, at pamilya, muling isinagawa ang pagsusuri. Tahimik si Daniel, pero ramdam niya ang presensya ni Rosa sa isip niya, ang boses nitong laging nagsasabing, maging tapat ka, anak. Sa sarili mo. Lumabas ang resulta. Mas malinaw pa sa una. Walang duda. Tahimik ang silid. May mga ngumiti. May mga umiwas ng tingin. Ngunit kasabay ng pagkapanalo ng katotohanan, may kapalit. Lumabas sa balita ang pangalan ni Daniel. Ang mukha niyang dati walang pakialam ang mundo, biglang kilala ng lahat. May mga papuri. May mga panghusga. May mga tanong na wala siyang obligasyong sagutin. Isang gabi, umuwi siya kay Rosa. Umupo sila sa lumang mesa, tahimik, tulad ng dati. Nay, sabi ni Daniel, kung piliin kong manatili sa mundong iyon, mawawala po ba ako sa inyo? Hinawakan ni Rosa ang kamay niya. Anak, ang tunay na nawawala ay yung nakakalimot kung saan siya nanggaling. Kahit saan ka mapunta, basta dala mo ang puso mo, hindi ka mawawala. Sa mga salitang iyon, may isang desisyon na unti-unting nabuo sa dibdib ni Daniel. Hindi siya magiging bihag ng apelyido ni alipin ng pera. Ngunit hindi rin niya tatalikuran ang dugo at katotohanang matagal nang naghihintay. At habang papalapit ang araw na kailangan niyang magsalita sa harap ng buong kumpanya, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang anak, alam niyang may huling pagsubok pang darating. Isang pagsubok na maglalantad kung sino ang tunay na pamilya at sino ang handang ipagpalit ang lahat para sa kapangyarihan. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Continue. Dumating ang araw na inaasahan at kinatatakutan ni Daniel. Maagang nagising ang lungsod, pero mas maaga ang kabog ng dibdib niya. Sa salamin, tinitigan niya ang sarili, hindi na ang batang napulot sa gilid ng kalsada, pero hindi rin ganap na anak ng bilyonaryo. Isang taong nasa pagitan, pilit binubuo ang sarili mula sa mga pirasong matagal nang nagkahiwa-hiwalay. Sa bulwagan ng Montemayor Holdings, nagsimula nang magtipon ang mga direktor, abogado, at ilang piling miyembro ng pamilya. Nandoon si Alejandro, tahimik, hawak ang isang maliit na kahon, mga lumang litrato, alaala, at mga liham na matagal niyang itinago. Nandoon din si Victor, alerto, ramdam ang tensyon na parang manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Pumasok si Daniel. Tumahimik ang bulwagan. May mga matang may pag-usisa, may pagdududa, may pagkiling sa sariling interes. Hindi siya umupo agad. Huminga siya ng malalim, saka tumayo sa gitna. Hindi ako narito para agawin ang kahit ano, panimula niya, malinaw ang boses kahit nanginginig ang loob. Narito ako dahil ang katotohanan, kahit masakit, ay dapat harapin. May sumingit na boses mula sa dulo, ang kamag-anak na unang kumwestiyon sa kanya. Kung hindi ka pera ang habol, bakit ka narito? Tumingin si Daniel kay Alejandro, saka sa mga taong nakikinig. Dahil may mga tanong akong hindi na pwedeng baliwalain. Dahil may mga taong nasaktan ng mga lihim. At dahil ang pagiging anak ay hindi lamang tungkol sa apelyido, kundi sa pananagutan. Naglabas si Alejandro ng kahon. Isa-isang inilapag ang mga larawan, isang babaeng nakangiti, may hawak na sanggol, isang lalaking mas bata, mas payat, may mga matang puno ng pangarap, isang sulat kamay na nagpaalam dahil sa takot, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal. Nagkamali ako, sabi ni Alejandro, nanginginig ang tinig. At ang pagkakamaling iyon ay umabot ng maraming taon. Hindi ko mababawi ang oras. Pero maaari kong ituwid ang natitira. May mga bulungan. May mga napailing. Ngunit may mga matang lumambot. Tumayo ang isang direktor. Kung ganon, ano ang nais mong mangyari? Tumingin si Daniel sa sahig, saka muling tumingala. Mananatili akong bahagi ng kumpanya, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang tagapaglingkod. Gagamitin ko ang anumang impluensya na meron ako para sa mga programang magbibigay pagkakataon sa mga batang tulad ko, na walang apelyido, walang puhunan, pero may pangarap. Tahimik ang silid. Hindi iyon ang inaasahan ng marami. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Alejandro kay Daniel.
Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa anak na tulad mo. Umiti si Daniel, may lungkot at pag-asa. Hindi rin po ako sigurado kung karapat-dapat ako sa ama na tulad ninyo. Pero maaari po nating subukan. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ng mga kamera. Ngunit hindi siya humarap. Umuwi siya kay Rosa. Umupo sila sa bakuran, sa ilalim ng punong mangga. Anak, sabi ni Rosa, kahit saan ka dalhin ang buhay, huwag mong kakalimutang bumalik. Tumango si Daniel. Dito po ako laging babalik. Ngunit sa lilim ng mga punong iyon, may isang aninong nagmamasid, isang taong hindi pa tapos. Isang lihim na hindi pa nahahayag. At isang huling hakbang na magpapabago sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Kinagabihan, tahimik ang bahay ni Rosa, pero gising ang mga alaala. Umuugong sa isipan ni Daniel ang mga mukha sa bulwagan, ang mga salitang binitiwan, ang mga matang mailihim na hindi pa sinasabi. Hindi siya makatulog. Lumabas siya sa bakuran at naupo sa lumang bangkong kahoy na minsang inukitan ng mga pangalan ng batang naglaro roon, mga pangalang nalimutan ng panahon. May kumaluskos sa may gate. Isang lalaking may suot na kupas na jacket ang tumayo sa ilalim ng ilaw. Nang magtama ang mga mata nila, tila huminto ang hangin. Daniel, mahinang tawag nito, parang takot na marinig ang sariling boses. Lumapit si Daniel, dahan-dahan. Kilala ba kita? Napasinghap ang lalaki. Ako si Mateo. Kaibigan ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ng nanay ko. Tumango si Mateo, nanginginig ang mga kamay. Hindi ako lumapit noon. Natakot ako. Akala ko mas makabubuti kung manahimik. Pero hindi na kaya ng konsensya ko. Umupo sila sa bangko. Inilabas ni Mateo ang isang lumang sobre, may bahid ng tubig at panahon. Ito ang huling sulat niya. Hindi ito napadala. Binasa ni Daniel. Sa bawat linya, ramdam ang pag-ibig at takot, ang pangakong babalik, ang panalangin na sana iligtas ang anak. May pangalang binanggit, isang lugar, isang petsa, at isang pangyayaring hindi kailanman naikwento. May nangyari sa gabing nawala ka, patuloy ni Mateo. May mga taong ayaw na mabunyag ang relasyon niya kay Alejandro. Hindi aksidente ang lahat. Kinabukasan, dumalaw si Victor. Tahimik siyang umupo, seryoso ang mukha. May gumagalaw sa loob ng kumpanya, sabi niya. May gustong pabagsakin ang mga programang sinimulan mo. Ikinuwento ni Daniel ang tungkol kay Mateo at sa sulat. Napapikit si Victor. May mga pangalan sa loob na dapat nating harapin. Delikado ito. Kung umatras tayo, sagot ni Daniel, mananatiling ganito ang sistema. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang hamon. May mga dokumentong nawawala. May mga balitang pilit binabaluktot ang katotohanan. Ngunit may mga kamay ding tumutulong, mga guro, manggagawa, batang natulungan ng mga bagong programa. Isang gabi, tinawagan siya ni Alejandro. Handa na akong magsalita, sabi nito. Kahit anong mangyari. Sa loob ng isang maliit na simbahan, nagkita sila, si Daniel, Alejandro, Rosa, Victor, at si Mateo. Dito ibinunyag ang buong katotohanan, ang banta, ang pagtatago, ang katahimikang pinili ng takot. May luha, may galit, may pag-asa. Hindi ko mababawi ang nakaraan, wika ni Alejandro. Pero maaari kong ipaglaban ang tama ngayon. Sa labas, may mga matang nakamasid muli. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa gitna ng dilim, may liwanag na piniling magtagpo. Tahimik ang simbahan nang maghiwa-hiwalay sila, pero ang katahimikang iyon ay may bigat, parang hiningang pinipigil bago ang isang mahabang pagtalon. Umuwi si Daniel kasama si Rosa, magkatabing naglakad sa madilim na kalsada. Walang imikan, pero ramdam ang ugnayang mas tumibay pa kaysa dati. Sa bawat hakbang, may tanong si Daniel na ayaw pang mabigkas, at may sagot si Rosa na matagal nang hinihintay. Pagdating sa bahay, nagsalang si Rosa ng tubig. Ang tunog na kumukulong takure ay tila orasan, paalala na may oras na kailangang harapin. Umupo si Daniel sa mesa, hawak ang sulat ng kanyang ina, muling binabasa ang mga salitang parang yakap mula sa nakaraan. Rosa, mahina niyang tawag. Kung dumating ang araw na kailangan kong pumili, pipiliin ko ang totoo. Kahit masakit. Ngumiti si Rosa, mailuha sa gilid ng mata. Matagal na kitang piniling mahalin sa totoo mong anyo.
Ano man ang mangyari, anak kita. Kinabukasan, nagsimula ang unos. Lumabas sa balita ang mga paratang laban sa foundation na pinamumunuan ni Daniel. May nagsabing front lamang ito para sa paglalaban ng pera. May mga video na pilit na pinutol ang mga pahayag niya. Sa opisina, ramdam ang tensyon, mga empleyadong nag-aalinlangan, mga kaibigang biglang nanahimik. Pumasok si Victor, bitbit ang folder na makapal sa ebidensya. May internal leak, bulong niya. May taong may access sa mga account. At, huminto siya, huminga ng malalim, may koneksyon sa lumang kaso ng pagkawala. Napapikit si Daniel. Pangalan. Eduardo Reyes, sagot ni Victor. Dating partner sa logistics. Matagal nang may galit sa pamilya. Sa hapon ding iyon, dumating si Mateo na may balita. May taong sumusunod sa akin, sabi niya, pawisan. Nakita ko ang kotse, paikot-ikot sa lugar. Hindi na nagdalawang isip si Daniel. Kailangan nating ilantad ang lahat. Buo. Walang putol. Nagplano sila ng press conference. Isang hakbang na maaaring magpabagsak sa kanya o magligtas ng katotohanan. Sa gabing iyon, tumawag si Alejandro. Ang boses ay pagod pero buo ang loob. Nasa akin ang mga dokumento. Mga kontrata. Mga lihim na matagal nang tinago. Dadalo ka ba? Tanong ni Daniel. Hindi ako magtatago, sagot ni Alejandro. Hindi na. Dumating ang araw. Puno ang bulwagan ng ilaw at kamera. Si Daniel ang unang humarap, nakatingin diretsyo, walang script, tanging katotohanan. Ikinuwento niya ang kanyang pagkabata, ang pagkakapulot sa gilid ng kalsada, ang pag-aaruga ni Rosa, ang mga tanong na unti-unting nasagot. Ipinakita niya ang sulat ng ina, ang ebidensya ng pananakot, ang mga programang tumulong sa libo-libo. Sumunod si Alejandro. Inamin niya ang mga pagkukulang, ang takot, ang katahimikan. Inilabas ang mga dokumento, pangalan, petsa, perma. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan na parang alon. Sa dulo, humarap si Rosa. Hindi siya sanay sa mikropono, pero malinaw ang tinig. May mga anak na hindi pinili ang kanilang kapalaran. Pero may mga magulang na piniling magmahal. Huwag ninyong pagtakpan ang kasinungalingan ng ingay. Pakinggan ninyo ang katotohanan. Pagkatapos ng press conference, may mga palakpak at may mga umalis na galit. May mga banta at may mga yakap. Sa labas, sinundan si Daniel ng isang lalaking may suot na sombrero. Tumigil siya, humarap. Eduardo, sabi ni Daniel kalmado. Umisi ang lalaki. Akala mo tapos na? Hindi, sagot ni Daniel. Pero nagsimula na. Lumapit ang mga pulis. May warrant. May mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Kinagabihan, bumuhos ang ulan. Umupo si Daniel sa tabi ng bintana, pinapanood ang patak na tila naghugas ng alikabok ng nakaraan. Dumating si Victor na may ngiti, pagod pero totoo. May mga donor na bumabalik. May mga programang lalawak. Huminga ng malalim si Daniel. Hindi ito tungkol sa pera. Alam ko, sagot ni Victor. Tungkol ito sa pag-uwi. Sa katahimikan ng gabi, may kumatok. Isang batang lalaki ang nasa pinto, hawak ang sulat. Kuya, mahiyain niyang sabi po ni nanay, salamat. Binasa ni Daniel ang sulat, pasasalamat mula sa isang komunidad na muling nagkaroon ng paaralan. Napangiti siya, mailuha. Inabot niya ang tsokolate sa bata. Sabihin mo sa nanay mo, hindi kami titigil. At sa gabing iyon, habang ang lungsod ay patuloy sa ingay, may isang batang napulot noon na ngayon ay tumatayong sandigan, hindi dahil bilyonaryo ang ama, kundi dahil pinili niyang maging ama sa marami. Tahimik ang umaga nang muling magtipon ang pamilya sa lumang bahay ni Rosa. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, tila nagbibigay liwanag sa mga sugat na matagal nang naghihintay gumaling. Nasa mesa sina Daniel, Rosa, at Alejandro, tatlong buhay na pinagtagpo ng pagkakataon, pagkakamali at kapatawaran. Huminga ng malalim si Alejandro. Marami akong panahong sinayang, sabi niya, mabigat ang tinig. Hindi ko maibabalik ang mga taon na wala ako. Pero kung may pahintulot ka, gusto kong bumawi. Hindi bilang bilyonaryo. Bilang ama. Hindi agad sumagot si Daniel. Tumingin siya kay Rosa, ang babaeng nag-aruga, nagtiis, at nagmahal ng walang hinihinging kapalit.
Tumango si Rosa, may ngiting payapa. Ang pagmamahal, wika niya, hindi kailanman naubos kapag ibinahagi. May isang kondisyon, dahan-dahang sabi ni Daniel. Walang lihim. Walang takot. At ang mga batang tinulungan namin, sila ang unahin. Napaluha si Alejandro. Pangako. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang lahat. Ang foundation ay naging mas bukas, mas malinaw, mas malapit sa mga komunidad. Si Rosa ang naging puso nito, tahimik na gabay, palaging nauna sa pakikinig. Si Daniel naman ang naging tulay, sa pagitan ng kapangyarihan at pangangailangan ng yaman at dignidad. Si Alejandro, sa unang pagkakataon, natutong umupo sa likod, magbigay daan at matuto. Isang hapon, sa parehong gilid ng kalsada kung saan minsang napulot si Daniel, nagtayo sila ng maliit na silungan, isang lugar para sa mga batang walang matuluyan. Walang ingranding seremonya, walang bandila. May tawa, may yakap at may tahimik na pasasalamat. Lumapit si Rosa kay Daniel, hawak ang kanyang kamay. Hindi lahat ng nawawala ay naliligaw, sabi niya. May iba na hinahanap lang ang tamang tahanan. Umiti si Daniel, nakatingin sa mga batang naglalaro. At minsan, sagot niya, ang tahanan ay hindi kung saan ka nanggaling, kundi kung saan ka piniling manatili. Habang lumulubog ang araw, tumunog ang kampana ng maliit na paaralan sa di kalayuan. Isang bagong simula, hindi bilang pagbura sa nakaraan, kundi bilang pagtanggap dito. At sa tahimik na sandaling iyon, malinaw ang aral na iniwan ng kwento. Ang tunay na yaman ay hindi natatagpuan sa dugo o sa pera, kundi sa mga kamay na handang umalalay at sa mga pusong marunong magbalik ng liwanag.